Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang spoiler para sa chapter 1124 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga magaganap? Alamin natin. Pero bago natin alamin yan ay pindutin na ang like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga paparating na spoiler, teorya at chapter patungkol sa One Piece. Salamat sa suporta mga katambay. O paano? Simulan na natin. Let's go! Madami nga ang naganap sa mga nagdaang chapter at nung nakaraan lang ay dito na din nagtapos ang isa sa revealing at malupit na arc ng One Piece, ang Egghead Island arc. Ang daming nangyari sa arc na to. Magmula sa pagpapakita ni Vegapunk, mga labanan na hindi natin inaasahan, ang flashback ng pinakamabait na tao sa One Piece na si Kuma, pag-introduce sa bagong mga kalaban na Holy Knights, demonic powers ng Gorosei, pag-reveal ni Vegapunk sa ilang mga tanong sa One Piece, ang patikim sa haki ni Joy Boy, at ito na nga tayo, nakaalis na ang mga bida natin at patungo na nga sa panibagong arc. Sa lugar ng mga giant, ang Elbap. Ano-ano kaya ang mga makikita natin doon? Sino-sino ang mga magiging kalaban at ano ang matutuklasan nating clue patungkol sa Road Poneglyph at sa huling isla na Laptail. Nakaka-excite yan, pero dito muna tayo sa spoiler para sa next chapter. Sabay-sabay nating alamin, ang title nga para sa chapter ay The Best Friend. Sino kaya ang tinutukoy dito? Medyo konti lang ang spoiler na nakita natin, pero alam ko naman na magugustuhan nyo to. Eto na, ayon sa spoiler ay ito nga daw si Big News Morgans ay syempre nalaman niya na lahat ng mga nangyayari sa mundo. Alam niya yung balita tungkol sa nangyari kay Kid na natalo kay Shanks, Kilo na natalo kay Blackbeard, at gusto nga din itong ilagay sa balita yung ginawa ni Luffy sa Egghead. Loko talaga tong Morgans na to. Baka kung ano na naman ang sasabihin tungkol kay Luffy. At yun nga, dahil nga babalakan ni Morgans ay syempre nandun si Bibi. Narinig niya yung mga sinabi nitong manok na to sa gusto niyang planong ibalita. Sinigawan nga siya ni Bibi at parang nakipagsuntukan pa ata si Bibi kay Morgans para lang matigil yung balak nito kay Luffy. Nakakatawa man pero si Bibi matapang yan, lalo pag kaibigan talaga ang pinag-uusapan. Kahit sino susuntokin yan. Sa iba naman tayo, andito si Akainu at kinokontak nga daw niya yung mga marine sa Egghead. Baka siguro nang hihingi ng report. Ang sumagot nga dito ay itong si Kizaru. Nang masagot ni Kizaru yon, nagalit nga si Akainu kay Kizaru dahil pumalpak nga daw ito doon sa mission niya sa Egghead. Dito na naasar si Kizaru at sinagot nito na pagalit si Akainu. Nasabi nito na nagawa na daw ba nitong makapatay ng isang matalik na kaibigan. Kung nagdududa daw itong si Sakazuki ay pumunta daw siya doon at siya mismo ang tumingin. Naku po, eto na ang pag-uumpisa ng pagkakawatak-watak ng Marines. Nararamdaman ko na konti na lang aalis na si Kizaru. At baka maging katulad yan ni Kusan. Magulat na lang tayo, kakampi na ni Dragon si Kizaru. Nalipat ang scene dito sa Elbap ship kung nasa ng mga bida natin. Medyo malungkot lang sila ng konti dahil naramdaman nila na parang hindi worth it ang mga nangyari. Kasi nga hindi nila nailigtas itong si Vegapunk. Pero itong si Lilith bigla ngang nagising at narinig yung kwentuhan ng mga bida natin. Kaya sinabi nito na anong hindi daw nailigtas, nandun daw siya, buhay. Hindi daw sila nabigo sa pagliligtas sa kanya. May kasama daw silang isang Vegapunk. Tama naman si Lilith kahit na ang kulit nitong babae na to. Still, Vegapunk pa rin siya. Saka kasi talagang plano nung tunay na Vegapunk ang mamatay sa isla para maganap yung pagre-reveal na yon. Dahil sa pagpapalakas ng loob ni Lilith sa mga bida natin ay syempre, celebration na naman, parang piyesta ulit. Nangyayari ang celebration habang papunta sila sa Elbap. Sa huling page ng chapter ay merong surprise na mangyayari. Doon sa dalampasigan ng Elbap, meron tayong makikita dito na isang anino ng kung sino. Hindi matukoy kung giant o normal na tao. Nasabi na umiinom nga daw ito ng alak at nagsalita habang umiinom. Sinabi nito na sige lang daw, pumunta sila, break next week. Okay, isang malupit na spoiler ulit ang nakita natin at papunta na talaga tayo sa panibagong arc. Nakita din natin kung paano sagutin ni Kizaru si Akainu na mukhang ito na yung simula ng pagkakawatak-watak ng hanay ng Marines. Doon naman sa bagong karakter, siguro na makikita natin na ito ang palagay ko dyan. Pwedeng yung anino na ipapakita sa next chapter ay baka si Saul dahil 'di ba nag-aantay yun sa pagdating nila Luffy sa Elbap. Posibleng siya pero pwedeng bagong karakter ang ipakilala dahil bagong arc to. At ang isa sa pwedeng ipakilala dito ay yung man marked by flames na napaka-importanting tao ngayon. Kung totoo man at posible na ipakilala na kung sino siya, pero pwede ding itong tao na to ang ipakilalang nasa anino na yon. Tandaan nyo ba tong cover story na to? Itong taong kasama ni Crocus na nakikipag-inuman sa kanya. May ilan akong naiisip kung sino to. Si Shiki, dahil si Shiki kanon sa One Piece story sa manga. Kaya pwede nating makita si Shiki sa story ngayon ng One Piece. Pero ito ang pinakaposibleng tao na nakainuman ni Crocus sa picture. Ito nga ay si Scapper Gaban at siya yung man marked by flames para sa akin. Pero kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Nako, kaabang-abang talaga ang mangyayari dito sa parating na arc. Kaya kung sino man yang bagong karakter o dati na ay nakaka-excite pa din. Kaya abangan natin ang full chapter. Malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!